Mapagpalang araw mga katropa. Itong video ni PRRD nga ipapapanood ko sa inyo. Ito yung time na takot akong umuwi. Nandyan yung pangamba dahil sa palaging madalas nating mapapanood sa TV nga di umano'y nakawan dyan sa airport ng bagahe at tanim bala. At tingnan natin kung paano niya sinolusyonan. Nahuli ba itong app? Ilan sila nagdagaw? Anim po, sir. They are now under arrest? Na-demanda na po namin. Detained? Nagpiyasa po ata. How were they discovered to have committed the crime? Ang YASCOR po at naatasan natin mag-conduct ng investigation dahil alam natin na empleyado nila. Yan ang presidente. Ang bilis ng aksyon. Makaamoy lang ng unting problema sa mga paligid niya. Tawag agad ng meeting. Ituloy natin. Ang nakakakita lang sa bagahe, sumadali pong napaamin. Inamin naman nila sa investigasyon. So kinabukasan, nag-file po kami ng, pina-terminate na namin po. At the same time, pinademanda. Patayin mo na lang. Takin mo lang yung pulis doon. Marami yan dyan. Patayin mo na lang. Para malaman ng tao na yun ang... Mantakin ninyo. Tinerminate agad. Pinailan agad ng kaso. Hindi pa nakuntinto. Yan talaga ang pinaka... Para sa akin lang to, iwan ko lang sa mabaliktad yung utak. Yan talaga ang pinakadabis nga Pangulo sa Pilipinas. Lahat yan may ginagawa. Pero ang pinakadabis, kayo na humusga. Dahil tingnan mo yung problema ng ordinaryong mamamayan. Di ba patawag agad ng sinolusyonan agad. Saan ka pa? Ito po, sir, itong yung pong... So I deeply apologize. We will pay whatever you lost. O nagpakumbaba pa. Sa ginawa ng iba, siya pa ang nagpakumbaba at bayaran ba niya? Saan tayo makahanap ng ganyan nga presidente? Sa totoo lang, malabo na yata tayo makita ng presidente na ganun. And alam naman natin, maliban na lang kung ang anak niya nga si Inday Sara o kahit sinong anak niya tatakbo ng presidente at magiging presidente. Nabayaran na, sir. Ha? Binayaran po yung lahat. Ay putang yan ang diko-diko to. Walang ariglo dyan. Pag hindi, parang nga ko kaya, kung hindi ninyong gawin, ako ang papatay dyan. Isasalbis ka, tingnan. O nabayaran na nga pala agad. Pero kahit pa man nabayaran na, nakasuhan na, na-terminate na, hindi pa nakuntinto. Talagang galit na galit sa mga gawain nga masama. Kaya yung time niya, nakita naman natin. Yung mga tao nagiging disiplinado, hindi ka pwedeng mag-ariba. Nasa baba niya, magtrabaho ka, hindi ka pwedeng mag-ariba. Dahil yung namuno sa kanila, may pangil, kamay na bakal. Yun ang dapat sa Pilipino. Kaya yung time na yun sa sinasabi ko, yung umuwi ako, ramdam na ramdam ko. At ito kaya takot na takot, isabi ko yung naramdaman ko. At alam kong maraming ganun nga naramdaman sa time na yun. Yung may mga akusasyon, yung may mga binabalita nga hindi maganda sa paliparan natin. Ganito yan, pag galing ako dito, diyan lang ako sa airport, matutulog, maghintay ng flight papuntang probinsya. Madaling salita, wala akong bahay nga matutuluyan sa Maynila. Pagbalik ganun rin, galing sa probinsya, diyan lang rin ako matutulog sa airport. Kung baga bukas ang flight ko, ngayon pa lang lilipad na ako para hindi ako mahuli sa biyahe. Paano na lang kung malagyan yung bag ko ng bala? Ilang tiyan ang magugutom? Ako ang inasahan sa pamilya. Ilang tiyan ang magiging walang kain?
Dahil ako ang inasahan eh. At isa pa, kung magkataon na ganun, anong datnan ko ng trabaho sa Pilipinas? Samantala dito stable ako. May benepisyo pa akong hinihintay. Nga kung sakali huminto ako sa trabaho, madala ko at makapag-umpisa ako ng negosyo sa amin o anong gawin ko sa pera ko nga madala. Yun yung number 1. Yung bagahe, masakit yan. Dahil pinaghirapan din yan eh. Kahit sabon-sabon lang yan, shampoo eh. Yun lang naman eh, chocolate. Pero hindi yan gaano. Ang pinaka kinatatakutan ko, yung palaging nababalita nga di umano'y bala, tanim bala. Kaya nakansyawan nga yan eh, nga ibalot yung bagahe, ibalot ng plastic para hindi mabuksan. Tapos meron pang iba nga linagyan talaga ng padikit sa mukha ni Tatay Digong. Yun yung talagang ayaw ko talagang umuwi kung maari. Dahilan sa balita na yun. Buti na lang may PRRD nga nagiging presidente. Putang ina, sinabi na nga, wag. May mo talaga sa Amscor na gusto nyo kayong pumatay niya kaya pag hindi kayo ang bibirahin ko. Pilipino hindi matuto pag hindi mo ginanon eh. Or they continue to do it unless you put a stop to it. Tingnan natin yung ano niya, utos niya sa mga tauhan niya. Kahit yata may sungay ka, kahit yata gaano katigas yung ulo mo, pag ganyan ang na leader mo, kaya mo kaya, mamili ka lang, matsugi ka, o alis ka sa trabaho. Ganon lang kasimple. Kaya hindi, meron mang tao nga mga Pilipino nga baliktad ang utak. Pero sa totoo lang, ito ang katotohanan. Maraming humahanga. Yung mga Pilipinong gustong pagbabago at yung ibang bansa, maraming ang nagkuntin sa yung presidente na yan, yung kapanahunan niya. Meron ngang, kung hindi ako nagkakamali, sa Korea, tumakbo ng, hindi ko lang alam kung anong tinaktakbuhan noon, yung nangampanya, yung picture niya, yun ang inaano niya. Kumbaga dala-dala. Kasi hanga siya sa war on drugs ng presidente natin na yan. And I would not hesitate to take you out. Total, marami na lang rin akong kaso dyan. Dagdagan ko na lang. Inaligo naman ako, basa na ako, maliligo tayo nito. Isa pa yan, siya ang, yung pagmalasakit niya sa tao, sa bayan, tayo ang nakinabang, pero siya ang nagdusa. O ang dami niyang kaso. Kahit wala na siya sa posisyon, palagi pa rin siyang binabanatan at yung lalo na yung ICC na yan hanggang ngayon. O sinong nakinabang sa ano niya, ginagawa niya? Hindi naman siya, tayo. Pero mayroon pa ring tao nga dapat mag-ano ng utang na loob. Ang ginagawa kabaliktaran, kung sino yung dapat purihin, pahalagahan, yun tuloy ang binaliwala. Yun tuloy hindi dapat pahalagahan, pabanjing-banjing, pa simple-simple lang, naghirap na yung taong bayan, yun tuloy ang pinahalagahan. I want government, whoever is the spokesman, I don't care anybody of you here connected with to make a public apology. And sino yung nandyan in charge kayo mag-raise ng amount, you pay the. At kung may isa pa, pati ang warning the police also, pag may isa, putang ina. Kung matandaan natin pagkatapos, hindi pa nga siya nakaupo. Hindi pa siya nakaupo, nagbabala na siya, nawala yung mga ano na yun, problema na yun. Lalo na yung akusasyon nga, di umano'y bala dyan sa airport. And nawala yun. At yung pinatawag na niya to, talagang wala na talagang marinig nga balita. Kaya para sa akin lang to, maaring totoo tong mga balita noon. Palaging balita noon, hindi lang naman 1, 2, 3, 4. Maraming balita ang naririnig ko noon. Maaring, pero totoo talaga kasi umamin yung gumawa eh. Yun yung sinabi ng tauhan ni PRRD.
Kaya talagang sa panahon na yun, likpad yung espiritu ko pag oras na ng bakasyon. Ayaw ko talagang umano muna sa atin. Sid General Peña was my regional director and chief of police for the longest time. Ipalunok ko talaga siya yung bala. Total, lalabas man rin niya. Mabarningan mo talaga yung mga pulis. Putang inawag ninyo. Do not fuck with government. Hirap na nga ang tao. Yan ang kasabihan na siya. Ito yung sinabi ng ating dating presidente. At tama talaga. Kung ayaw mong pumatay, takot kang mamatay, huwag kang magpresidente. Tingnan mo. Pagka ang presidente natin o mamumuno sa ating bansa, hindi makabasag ng plato, walang mangyari. Mag-ariba ang mga tao. Mag-ariba. Kaya, sinong nagpresidente nga napaka maano yung paligid, maaliwalas. O kahit yung Davao na lang. Napakaganda yung ano nila, disiplinado. Paano ka makadisiplina kung ikaw mismo baliwala sa'yo? Kaya yun yung pinaka the best talaga. Kaya pag sa hindi pa lang siya kumandidato, pinapakandidato ng mga tao, meron pa nga umiyak eh. Bumaba siya, ang daming nanghinayang dahil isa na ako doon, nanghinayang. Sayang, napakaiksi ang panahon. Dapat ito na ang tuloy-tuloy nga mamuno sa ating bansa. Tapos ngayon, kayo na maghusga. At timbang-timbang kung kasi maraming ano eh, kumbaga hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga pananalita nga hindi maganda tungkol sa ating tatay ng bayan. Hindi na kuha nila yung, nawala sa kanila yung pinagagawang kabutihan ng ating Pangulo dati. Pero marami pa rin nagmamahal. At isa na ako dyan. Dahilan kahit malayo kami dyan sa Pilipinas, nakikita namin ang pagbabago. Mga tropa, bago ko tapusin yung munting video natin, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana ibalato na lang ninyo sa akin ang pagkalimbang sa notification bell at saka sa subscribe button. Yung katulad ko na small content creator, malaking bagay yung pagkalimbang ninyo sa subscribe button at saka sa notification bell. Maraming salamat. Mabuhay at bye bye.